Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, sumulat po ako sa inyo ngayon dahil isa ako sa mga tagahanga mo at ng inyong programa. Nagbabaka sakali ako na isang araw ay ang kwento ko naman ang maipost ninyo tulad ng napakinggan kong totoong istorya ng buhay ng ibang mga letter senders mo. Siya nga pala Papa Dudut, kung maaari ay itago mo na lamang sana ako sa pangalang Sherilyn. 29 years old na sa ngayon. Sadyang iniba ko ang pangalan ng mga totoong involved sa istoryang ito dahil na rin sa seguridad. Papa Dudut, isa kasi akong lotto jackpot winner noon at sa pagbabanggit ko ng totoo kong pangalan sa programa mo ay baka mga anibang seguridad ko at ng mga mahal ko sa buhay. Bali nangyari ang ikikwento ko sa inyo nung ako'y 19 years old pa lamang. Lumaki ako sa pamilyang isang kahig, isang tuka. Barangay tanod ang tatay ko habang ang nanay ko ay nagtitinda ng sampagita. Pero kahit na mahirap kami, ay maituturing naman na masaya kaming pamilya. Bawat isa ay may pagkakaisa. Nagtutulungan. Sa awa ng Diyos ay nakakasurvive kami sa pang-araw-araw. Ang kuya Shane ko ay nakatungtong ng second year college habang ako ay first year college sa isang pampublikong universidad sa Maynila, habang ang bunso kong kapatid na si Apple ay high school graduate naman. Pero dahil sa kahirapan ay tumigil kami sa pag-aaral at tumulong na lamang kami sa aming nanay na magtinda ng sampagita habang si Apple naman ay nagtinda ng ice candy sa kalsada. Papa Dudut, maraming pagsubok ang dumating sa aming buhay. May mga pagkakataon din na halos sumuko ang tatay ko sa sobrang hirap. Pero buti na lamang at madalas ay palakasin ni nanay ang loob niya. Ako naman sa tuwing may dumarating na problema sa akin ay madali ko namang nalulusutan at nare-resolba. Salamat sa matalik kong kaibigan at guardian angel ko na si Froilan. Magkababata kami ni Froilan, simula grade 1 ay magkaibigan na kami. Sa tuwing may problema ako ay si Froilan ang naging sandigan ko. Palagi kasi siyang nakahandang tumulong sa akin at sa pamilya ko. Tulad namin ay mahirap din ang pamilya ni Froilan. Maagang naulila si Froilan sa ama. Kaya bilang panganay sa 3 magkakapatid, ay maaga siyang tumigil sa pag-aaral upang maghanap buhay. Nagtatrabaho siya noon bilang factory worker ng isang pagawaan ng chicheria sa Navotas, na pag-aari ng isang negosyanteng Chinese. Pero kahit nahirap sa buhay si Froilan, ay palagi pa rin siyang tumutulong sa kapwa, lalo na sa akin. Samantala isang araw ay muli kaming nagkaroon ng problemang pinansyal. Pagkatapos ay sumabay pa ang paniningil ng upa na 3 buwan na naming hindi nababayaran. Dahil dito ay pinaalis na kami ng may-ari. Sinubukang magmakaawa ng aking mga magulang, pero hindi umubra sa landlady namin. Dahil dito, sinubukan naming mangutang sa mga kamag-anak at kaibigan ng pamilya namin. Pero hindi kami nagtagumpay dahil hirap din sila sa buhay. Papa Dudut, nang mga panahong yon, gusto ko nang sumuko.
Ngunit isang anghel ang dumating para tulungan ako. Walang iba kung hindi si Froilan. O Sherilyn, kumusta ka na? O bakit parang malungkot ka? May problema ba? Tanong ni Froilan sa akin. Siyempre nung unay nahihiya pa akong sabihin ang totoo kasi marami ng tulong ang naibigay ni Froilan sa akin. Pero sa huli, naipagtapat ko din sa kanya ang totoo. Namumroblema ako sa bayad sa upa sa bahay namin. 3 buwan na kasi kaming hindi nakakabayad sa upa. Kaya pinapalayas na kami ng may-ari. Hindi ko naman agad mabayaran kasi hindi rin naman sapat na pambayad ng upa ang kinikita ko sa pagtitinda ng sampagita. Si tatay naman wala ring kinikita sa pagtatanod niya bukod sa masinuuna pa niya ang bisyo niya. Mukhang malaking problema nga yan, Sherilyn. Teka, magkano ba ang upa ninyo sa bahay na dapat ninyong bayaran? Tanong ni Froilan sa akin. 1,000 pesos yung upa namin kada buwan. Kaso 3 buwan na kaming hindi nakakabayad. Kaya 3,000 piso lahat pagtatapat ko. Tama-tama. Kakasweldo ko lang kanina. Ito ang 3,000. Ang wika ni Froilan pagkadukot niya sa bulsa at naglabas ng 3,000 piso. Naku Froilan, wag na. Salamat na lang pero hindi ko matatanggap yan. Nahihiya akong sabi sa kanya. Inabot pa rin niya sa akin ang kanyang pera. Tanggapin mo na. Wag na Froilan. Sweldo mo yan. At saka marami na akong utang sa iyo. Sa katunayan, nahihiya na nga ako sa iyo kasi maraming pabor ka nang ibinibigay sa akin. Ang sabi ko. Sherilyn, best friend kita. Hindi ba? Ang magkaibigan nagtutulungan. At saka para na rin kitang kapatid. Alam mo namang espesyal ka sa akin. Kaya handa akong tumulong sa iyo. Anumang oras. Bukal sa kalooban ko itong pagtulong ko sa iyo. Huwag ka nang mahiya. Tanggapin mo na ito. Pangungumbinsi niya sa akin. Sa huli, Papa Dudut, ay tinanggap ko ang kanyang tulong. Salamat Froilan. Napakabuti mo talagang kaibigan. Di bale, pag nagkaroon ako ng pera, babayaran na kita. Sa mga pagkakautang ko sa iyo. Ngumiti si Froilan. Naku Sherilyn, kahit wag na. Masaya na akong makita kang masaya. Wika pa niya sa akin. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay nagkwentuhan pa kami ni Froilan hanggang sa maalala niya noon ang loto. Hindi ako tumataya sa loto dahil malas ako sa sugal. Bukod sa iyo kong isugal ang kakarampot na perang meron ako dahil na rin sa pangambang matatalo lang ako. Subukan mong tumaya minsan Sherilyn. Malaki ngayon ang premyo sa Grand Lotto 655. Mahigit 300 million pesos din yon. Malay mo matsambahan mo yun. Di na kayo maghihirap pa ng kapatid at magulang mo. Pangungumbinsi pa sa akin ni Froilan. Oo, aaminin kong nagkaroon ako ng kaunting paghangad sa mahigit na 300 million pesos na jackpot ng panahon na yon. Hindi bali pa nagkapera ako, susubukan kong tumaya sa loto. Ang sabi ko na lamang. Dahil doon ay may dinukot muli si Froilan mula sa kanyang bulsa at inabot yon sa akin. Bigay ko na lang sa iyo to. Aniya. Nakita kong isa yung Grand Lotto 655 ticket na Lucky Pick. Meaning ang pumili ng numero ay ang lotto machine mismo. Lotto ticket? Ay nako Froilan, wag na. Ano ka ba? Pinautang mo na nga ako ng pera tapos pati ticket mo sa loto. Ibibigay mo pa sa akin. Sorry Froilan kung hindi ko kayang tanggapin yan. Nahihiya akong tumanggi sa ibinibigay niya sa akin. Sige na Sherilyn, isipin mo na lang na isa ang lotto ticket na ito sa mga regalo ko sa iyo. Hindi ba magbe-birthday ka na sa Biyernes? Tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo. Tataya na lang ulit ako mamaya. Ang sabi na lang niya sa akin. Kung manalo pa yung ticket na yan, tanong ko sa kanya. Di sa'yo na. At least, hindi nyo na poproblemahin ang pera.
Tanggapin mo na, Sherilyn. Sa huli, Papa Dudut, ay tinanggap ko rin yung Grand Lotto 655 ticket na ibinigay niya sa akin. Pagkatapos ay nagpasalamat ako sa kanya. Good luck sa'yo, Sherilyn. Siya nga pala, lucky pick ang numbers na nasa ticket na yan. Malay mo, maging lucky din ang gabi mo mamaya. Ako naman, tataya na lang ako ulit mamaya. Di biro kasi ang almost 300 million pesos na jackpot. Kaya ikaw, Sherilyn, ingatan mo yung ticket na ibinigay ko sa iyo. Bigay kasi yan ng guardian angel mo. Ang sabi pa niya sa akin. Napangiti ako sa aking guardian angel. Makakaasa ka, Froilan. Iingatan ko itong lotto ticket na ito. Sana'y panalunin ako ng guardian angel ko mamaya. Papa Dudut, noong binigyan ako ni Froilan ng lotto ticket noon, ay bumalik ang pag-asa kong maiaahon ng pamilya ko sa hirap. Iningatan ko ang ticket na ibinigay sa akin ng aking guardian angel, kalaki pang panalangin, na sana'y bigyan ako ng regalo ng Panginoon sa 20th birthday ko. Dumating ang araw ng bulahan at laking gulat ko nang manalo ng jackpot ang lotto ticket na ibinigay sa akin ni Froilan. Halos mahulog ang puso ko sa sobrang tuwa habang ang mga kaanak ko ay napaiyak noon at napatalon. Sa sobrang saya dahil sa isang iglap ay napanalunan namin ang pinakamalaking halaga na napanalunan sa kasaysayan ng lotto dito sa Pilipinas. Agad kong tinawagan si Froilan upang ibalita sa kanya ang pangyayari at maski siya ay nagulat at napatalon sa saya. Agad din naman naming iniwan ang bahay kinaumagahan nang mapansin naming sumisilip sa bakuran ng ilang kapitbahay namin noong gabing nanalo kami. Nagawa namin yon dahil na rin sa pangamba sa seguridad. Iniwan na namin ang mga gamit namin pati ang mga alagang manok namin. Iniwanan na rin namin yon. Pababalikan na lamang namin yon sa pinsang kong close namin. Papa Dudut, nakakaloka ang mga sumunod na nangyari. Nabalitaan na lang namin na may pumuntang reporter ng 24 oras sa bahay namin. Yun pala ay kumalat na sa buong barangay ang pagkapanalo namin sa loto. Maraming gustong humingi noon ng balato kasama na yung landlady namin pero hindi na kami mahagilap noon. Pansamantala kasi kaming nakitira noon sa bahay ng pinsang ko na close nga ng pamilya namin. Pagkatapos ipagdiwang ang 20th birthday ko ay pumunta kami sa PCSO upang kunin namin ang premyong napanalunan namin. Kasama si Froilan ay pumunta ang buo kong pamilya sa tanggapan at hinarap namin noon ng chairman ng PCSO upang personal na iabot sa amin ang tseke. Ang tatay ko ang nag-claim ng premyo habang nagkukuha na ng litrato. Sa loob ng opisina kasamang nasabing opisyal ay nanatili akong tuod sa pagkakatayo. Dahil noong mga panahong yon ay hindi ako makapaniwala na mayaman na kami. Simula noon, Papa Dudut, ay nagbago na ang buhay namin. Nakabili agad kami ng bahay sa Novaliches at 2 kotse. Ang isa ay niregalo ko sa aking sarili. Binigay sa aking tatay ang kalahati ng halaga ng napanalunan namin at ang kalahati ay paghahatian nila. Si Froilan naman, bagamat gusto naming balatuhan siya ng ₱1,000,000 halaga, ay tumanggi siya sa malaking halaga at sa halip ay 10,000 pesos lamang ang kinuha niya bilang balato. Bagamat hindi alam ng mga magulang ko na kay Froilan ang nanalong lotto ticket, ay naging madalas naman ang pagtulong ko kay Froilan bilang pagtanaw na rin ng utang na loob sa mga swerteng ibinigay niya sa akin. Sa kabilang banda, aaminin ko sa inyo na may espesyal na pagtingin ako kay Froilan. Actually, matagal ko na siyang crush. Pero nauwi yon sa mas malalim na pag-ibig noong makatungtong ako ng 18 years old. Kaso, Papa Dudut, tila hindi pansin ni Froilan ang pag-ibig ko sa kanya. Samantala, isang araw ay nagpa siya akong mamasyal at minamaneho ko noon ang kabibili ko lamang na kotse. Habang binabagtas ang daan ay nakasalubong ko si Froilan na naglalakad kaya agad ko siyang tinawag at pinasakay ng kotse. "Anong masasabi mo sa kotse ko?" tanong ko sa kanya. "Ang ganda, Sherilyn. Wala akong masabi. Mayamang ka na talaga."
Tuwang-tuwang sabi ni Froilan. Hindi ko mabibili ang kotseng ito kundi dahil sa iyo. Napangiting tugon ko sa kanya. Marami kaming pinagkwentuhan pagkatapos noon. Tulad na lamang yung mga reaksyon ng mga kapitbahay namin pagkatapos nilang malaman na nanalo kami ng jackpot sa loto. Pero sabi ko ay magpapadala na lamang kami ng pagkain at kaunting tulong sa ilan sa kanila na tumulong sa amin noong walang-wala kami. Hindi nagtagal ay napunta sa aking love life ang usapan namin ni Froilan. Pinayagan ka naman ng mga magulang mo na magka-boyfriend? Curious na tanong niya sa akin. Ay nako Froilan, although pinapayagan ako ng mga parents ko na magka-boyfriend, hindi ako nag-i-entertain ng mga lalaki. In short, wala akong balak makipag-boyfriend pero meron akong prospect boyfriend. Wika ko. Lalong na-curious si Froilan. Sino naman niyang prospect boyfriend mo, ha Sherilyn? Kilala ko ba? Papadudot kung alam lang sana ni Froilan na siyang prospect boyfriend ko. Pero sa huli ay hindi ko nagawang maipagtapat sa kanya ang katotohanan. Dahil na rin sa nahihiya ako at ayaw ko namang gumawa ng first move. Nagpatuloy naman ang kwentuhan namin. At sa puntong yon ay napunta naman sa kanya ang pag-uusap tungkol sa usaping love life. Masaya ako ngayon kasi sinagot na rin ni Pamela ang panliligaw ko sa kanya. Pag-amin sa akin ni Froilan. Dahil sa sobrang gulat sa kanyang sinabi, ay bigla akong napapreno na siyang ikinauntog niya. Agad naman akong humingi ng paumanhin sa aking best friend. Pero deep inside, papadudot, sobra akong nasaktan sa aking narinig. Ang inaasahan kong love story namin ni Froilan ay naglahong parang bula. Halos hindi ako makapagsalita noon at parang gusto kong umiyak. Napansin naman yon ni Froilan at tinanong kung okay lang ako. Siyempre nagsinungaling ako at sinabi kong ayos lamang ako sa kanyang sinabing in a relationship na siya sa ibang babae. Congratulations! Bati ko kay Froilan na may kaunting hint ng bitterness. Nagsiselos ka ba? Maya-maya itanong sa akin ang aking best friend. Teka, anong nagsiselos? Hindi Actually masaya ako para sa iyo. At saka bakit ako magsiselos? Pagtatanggi ko. Siyempre baka isipin mong mahati ng atensyon ko sa BFF ko. Natahimik ako sa mga sinabing yun ni Froilan. Dumating na yung kinakatakutan ko. Ang mahati ang atensyon niya sa amin ni Pamela. Hindi ako magsiselos Froilan. Sa totoo lang I support you. I'm very happy sa inyong dalawa ni Pamela. Kunwari sabi ko na lamang. Papadudot nasaktan ako noon nang malaman kong may girlfriend na ang aking best friend. Lihim ko kasing iniibig si Froilan at simula pa lamang noong high school kami. Nasasaktan ako kasi kahit na madalas kaming magkasama at magkausap ay hindi pansin ni Froilan ang mga pagmamahal na ipinapakita ko sa kanya. Siguro hanggang kaibigan lang talaga ang tingin niya sa akin. Mas lalo pa akong nasaktan noon papadudot nang ipakilala ni Froilan sa akin ang kanyang girlfriend na si Pamela. Hindi naman sa pamimintas pero mas maganda naman ako ng ilang daang paligo kay Pamela. Minsan iniisip ko na naging hadlang din siguro ang gap ng estado namin sa buhay. Kaya sa ibang babae, ibinaling ni Froilan ang kanyang atensyon kesa sa akin. Sa obserbasyon ko, masaya naman sina Froilan at Pamela sa relasyon nila. Kaya sa huli ay tinanggap ko na lamang na tapos na ang aking pagpapantasya sa aking best friend. Samantala akala ko ay matatapos ng problema ng pamilya ko kapag nagkaroon na kami ng limpak-limpak na pera. Pero nagkamali ako dahil umabuso noon ang pamilya ko. Naging bulagsak ang mga kapatid ko habang si tatay ay nalulong sa sugal sa kasino. Si nanay naman ay palaging laman ng salon at beauty clinics. Minsan naisip ko na baka magalit sa amin ang Diyos at biglang bawiin mula sa amin ang kayamanang ibinigay niya. At dahil sa ako naman ang umahawak ng pera, ay nilimitahan ko ang kanilang panggastos.
At tulad ng inaasahan ay nagalit sa akin ang aking pamilya at inakusahan pa akong nagmamalaki. Pero pinaliwanag ko sa kanila na ayaw kong magalit sa amin ng Panginoon dahil tila nakakalimot na kami at umaabuso na sa biyayang ibinigay niya sa amin. Kaya sa huli ay walang nagawa ang pamilya ko, lalo na ang aking ama, kaya wala siyang ibang choice kundi ang tumigil na sa pagsusugal. Sa kabilang banda, nang unti-unting matapos ang problema sa aking pamilya, ay isang malungkot na balita ang dumating. Sherilyn, break na kami ni Pamela. Niloko lang niya ako. Pinagpalit niya ako sa ibang lalaki. Pagtatapat ni Froilan sa akin habang umiiyak siya sa aking harapan. Siyempre dahil mahal ko siya ay labis akong nasaktan at sinubukan kong patahanin ang lalaking pinakamamahal ko. Ayop talagang Pamelang yan. Nung una ko palang tingin sa kanya, alam ko nang walang gagawing matino ang lukarit na yon. Naku, humanda siya sa akin at kapag nagkita kami, kakalbuhin ko talaga siya. Galit na sabi ko. Ngunit hindi yon pinansin ni Froilan at nagpatuloy lamang sa pagsasalita. Ganito pala kasakit ang lokohin ng mahal mo, Sherilyn. Sa totoo lang, sobrang sakit ang nararamdaman ko ngayon. Alam mo ba, sobrang depressed na ako sa breakup namin ni Pamela kaya ako pumunta dito. Hindi ko na kaya, Sherilyn. Gusto ko nang mamatay. Naku Froilan, huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa isang walang kwentang babae. Froilan, alam kong masakit ang pinagdaraanan mo pero huwag mong hayaang masira ang buhay mo nang dahil lamang kay Pamela. Diyos ko, maraming babae dyan ang mas nararapat sa pagmamahal mo. Isipin mo na lang na hindi kayo para sa isa't isa. Froilan, lakasan mo ang loob mo. Tandaan mo marami pa ang nagmamahal sa iyo at isa na ako doon, Froilan. Mag-BFF tayo, hindi ba? Wika ko sa kanya. Sa puntong yon ay nakita ko si Froilan na unti-unti nang tumatahan. Salamat Sherilyn. BFF talaga kita. Papadudot mukhang depressed si Froilan sa breakup nila ng girlfriend nitong si Pamela. At labis akong nag-aalala sa kalusugan nito. Tapos kinalaunan ay napansin ko na madalas ay dumudugo ang kanyang ilong at nagkakaroon siya ng mga pasa sa katawan. Kinakabahan ako papadudot para kay Froilan dahil malakas ang kutob ko noon na may sakit ang best friend ko at hindi lang niya ipinagtatapat sa akin. Ayaw kong mawala sa akin si Froilan papadudot, ayaw kong mawala ang lalaking iniibig ko. Labis akong nag-alala noon kay Froilan, walang araw na hindi ko inaalam ang estado ng kalusugan niya. Madalas ko din siyang ayain na magpagamot pero tumatanggi siya. Wala naman daw siyang sakit. Noon din ay ipinakita at pinaramdam ko kay Froilan na mahal ko siya pero hindi pa rin niya ito nararamdaman. Hindi pa rin siya naka-move on sa breakup nila ni Pamela. Ako naman ay madalas ang magbigay ng payong kaibigan kay Froilan na kalimutan na niya ang ex niya at humanap ng ibang babaeng mamahalin niya pero nanatili siyang manhit. Minsan nga papadudot ay nagdaramdam ako kay Froilan dahil hindi niya ako makuhang mahalin kahit buong buhay ko ay ibinigay ko na sa kanya. Lumipas ang ilang araw at napapansin ko ring tila nakaka-move on na si Froilan. Pero napapansin ko rin noon na unti-unting humihina ang kalusugan ng aking kaibigan. Kumusta ka na Froilan? Tatapatin na kita. Mukha kang maputla at may sakit ka ba? At saka napapansin ko na parang nangihina ka. Nag-aalala kong wika sa aking best friend. Huwag kang mag-alala Sherilyn. Malakas ako, ang sabi pa ni Froilan. Pero hindi ako naniniwala sa kanyang sinasabi sa akin. Sa totoo lang hindi ako kumbinsidong malakas ka. It's obvious na nangihina ka. Pa-check up na kaya kita sa doktor, suhestyon ko. Pagkatapos ay muli kong chinek ang katawan niya. Doon ay lalong dumarami ang mga pasa niya sa katawan. Pasensya ka na Froilan pero kukulitin na kita ha. Ipapa-check up na kita sa doktor bukas. May something wrong sa katawan mo. Pag-aalala ko. Gusto sanang tumutol ni Froilan pero nag-insist ako. Huwag ka na makipag-argue sa akin please. Ginagawa ko ito dahil ayaw kong may mangyari sa'yo. Mahal kita Froilan.
Mahal mo ko? Nangihinang tanong niya sa akin. Oo, syempre. Syempre mahal kita, mag-BFF tayo hindi ba? Natural na nagmamahala ng magkaibigan, sagot ko sa kanya. Basta ihanda mo ng sarili mo bukas at pupunta na tayo sa doktor. Huwag ka nang mahiya sa akin kasi kalusugan mo na ang nakataya dito. At saka kung tutusin, pera mo din ang perang hawak ko. Dahil sa iyo naman ang nanalong ticket at hindi sa akin. Bukas hindi ako papasok sa eskwelahan at ikaw rin, huwag ka nang pumasok sa work mo. Tapos sasamahan kitang magpakonsulta sa doktor. Pero pagkatapos ng sinabi ko ay biglang nawala ng malay si Froilan at bumagsak sa sahig. Nataranta ko noon Papa Dudut nang mawala ng malay si Froilan. Agad namin siyang dinala sa ospital upang maipagamot. Sinuri din si Froilan na mga espesyalista at hindi naglaon ay nalaman nila na may granulocytic leukemia si Froilan. Nang malaman ko yun ay halos mawalan ako ng lakas. Mas lalo akong nanlumo nang unti-unting magpakita ng pagbabago sa anyo ni Froilan. Dahil doon ay ginawa ko ang lahat Papa Dudut. Kahit na gumastos ako ng malaking pera basta gumaling lamang si Froilan. Sa kabilang banda ay nasasaktan pa rin ako tuwing hinahanap ni Froilan ang kanyang girlfriend. Kahit na anong klaseng hirap ang sinuong ko, mapatunayan lamang kay Froilan na mahal ko siya. Pero sa huli hindi ko mapantayan si Pamela sa puso ng lalaking lihim kong minamahal. Nung una ay kinikimkim ko ang nararamdaman kong pagmamahal kay Froilan. Hanggang sa umapaw na ito, isang araw ay nag-decide akong ipagtapat na kay Froilan ang lahat. Froilan, gusto ko lang sabihin sa iyo na mahal kita ng higit pa sa isang kaibigan. Pag-amin ko sa kanya. Ngunit nanatiling nakatingin lamang noon si Froilan sa akin. Tila speechless sa aking sinasabi. Alam kong isang maituturing na katsipanggahan tong umamin ang isang babae na may nararamdaman siya sa isang lalaki. Alam ko din na kaibigan lang ang turing mo sa akin at meron ka ng ibang mahal. Pero sana Froilan, hayaan mo akong ipakita ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Mahal kita Froilan at ikaw lamang ang lalaking minahal ko ng ganito. Pahayag ko pa sa kanya. Nanatiling nakatingin lamang si Froilan ngunit halata sa kanyang mga mata ang simpatya sa akin. Alam mo ba Froilan, matagal na akong may gusto sa iyo kaso kaibigan lang ang turing mo sa akin. Hindi mo ba alam? Nasasaktan ako sa tuwing makikita kitang may kasamang ibang babae. Minsan sinasabi ko sa sarili ko na sana ako na lamang ang babaeng kasama mo. Kaya nga malaki ang inggit ko kay Pamela dahil mahal mo siya. Pero Froilan, hanggang ngayon ay umaasa pa rin ako na mapapansin mo at matutulungan mo akong mahalin. Dagdag ko pa sa kanya. Papa Dudut, tiniis kong maghintay sa pag-ibig ni Froilan. Umaasa pa rin kasi ako na mamahalin din ako ng aking best friend higit pa sa isang kaibigan. Tinatanong ko sa aking sarili noon kung hanggang kailan ako maghihintay bago niya ako matutunang mahalin. Bumilang ako ng ilang buwan simula nang magtapat ako ng pagmamahal sa kanya hanggang sa isang araw ay laking gulat ko nang meron siyang ipagtapat sa akin. Alam mo ba, matagal-tagal ko ding sinuri ang nararamdaman ko sa iyo. Alam mo ba, matagal na palang sinasabi ng puso ko na mahal kita. Kaso'y nagbubulag-bulagan ako sa nararamdaman ko dahil sa agwat ng estado natin sa buhay. Dahil sa pagtatago sa totoo kong nararamdaman sa iyo, binaling ko sa ibang babae ang atensyon ko. Pero Sherilyn, natalo ako. I realize na ikaw pa rin ang mahal ko. Mahal kita, sabi niya sa akin. Froilan, mahal din kita. Salamat sa Diyos at natutunan mo rin akong mahalin. Natutuwa akong sabi naman sa kanya. Gusto kong makasama kita sa nalalabing buhay ko dito sa mundo. Gusto ko bago ko mamatay, maipakita ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Pangako sa akin ni Froilan. Mabubuhay ka pa ng mahabang panahon. Lakasan mo lang ang loob mo. Gawin mo ito para sa akin. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Pagpapalakas ko naman ang kanyang kalooban.
At yun nga Papa Dudut, hindi naglaon ay naging boyfriend ko si Froilan. Yun na nga siguro ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Ang malaman kay Froilan na mahal din niya ako. Nagbunga rin ang matagal kong paghihintay sa kanya. Simula noon ay naging masaya na kami at nagpatuloy ito hanggang ngayon. Sa ngayon Papa Dudut ay wala na si Froilan dito sa mundo. Oo, kinuha siya sa akin ng Panginoon. Masakit nung una pero kinalaunan ay natanggap ko rin ang kanyang sinapit. Kahit na nasa piling na siya ng Panginoon ay hindi ko pa rin siya makakalimutan at mananatili siya sa aking puso habang buhay. Sa kabilang banda ay bumalik ang mga kapamilya ko sa dati nilang ugali. Si tatay ay tumigil din sa sugal at si nanay ay tumigil na rin sa pagbo-ballroom dancing at sa halip ay naging volunteer na lamang sa aming simbahan. Si Kuya Shane ay itinigil na ang bisyo at sa ngayon ay nakapagtapos na siya ng kolehiyo sa kursong business management. Si Apple naman ay nakatapos na rin ang pag-aaral. Sa ngayon din ay may negosyo kaming pinamamalakad, isang chocolate and Korean store. Ang pangalan ay QMe Korean Goodies kung saan ay may 2 branches kami dito sa Novaliches at Caloocan. Papa Dudut, nagpapasalamat ako sa pagkakataong mabasa mo ang aking liham. Umaasa ako na mapili ninyo ang kwento ko na i-air sa inyong programa. Kung papala rin ay balak ko sanang pumunta dyan para makita ka ng personal at para magpasalamat. Sige Papa Dudut, hanggang muli, magandang hapon sa iyo o magandang gabi sa inyong mga masusugid na mga listeners na nakikinig sa inyong YouTube channel. God bless. Lubos na nagpapasalamat, Sherilyn. Maraming salamat Sherilyn sa pagbabahagi mo ng iyong totoong kwento sa Papa Dudut YouTube channel, sa Papa Dudut Stories. Napakaswerte mo dahil meron kang kaibigan na tulad ni Froilan na tila guardian angel na handang tumulong sa iyo sa lahat ng oras. Siya rin naghahatid ng pinakamagandang regalong ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang manalo sa loto at may ahon ang iyong pamilya sa hirap. Sayang nga lang at hindi natin kasama ngayon si Froilan, pero nag-iwan siya sa iyo ng napakaraming magandang alaala. Sherilyn, wagas ang pagmamahal sa iyo ni Froilan. Very unconditional dahil handa siyang magsakripisyo para maging masaya ka lamang sa buhay. Patunay dito ang palaging pagtulong niya sa iyo sa oras ng pangangailangan at wala siyang hinihingi sa iyong kapalit. Masaya na siya na makita kang masaya at yun ang dapat mong ipagpasalamat. Sherilyn, dahil si Froilan ang iyong biggest blessing na ibinigay sa iyo ng Diyos. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa horror stories na aming pong ina-upload. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories.